Pwede bang taniman yung lupa na nataniman na dati? Hello mga ka-agri. Yan po yung sasagutan natin sa video na to. Ipapaliwanag ko po sa inyo based sa aking belief at sa aking experience. Kami na. Ang sagot ko po dyan, yes, pwede siyang taniman kung hindi po namatay or nagkasakit yung dating nakatanim doon sa lupa. Kung maganda yung pagtubo niya, natural siyang namatay or nalanta dahil natapos niya na yung kanyang cycle, yung kanyang buhay, yes, pwede natin taniman. Pero pag yan ay tinamaan ng sakit, mas maganda po wag nyo nang gamitin yung lupa na yon or i-treat natin, i-sanitize yung lupa na yon para pwedeng taniman ulit at hindi po maapektuhan yung itatanim natin sa susunod. Ang ginagawa po ng iba, crop rotation. Hindi sila nagtatanim ng same na tanim dun sa pinagtaniman nila. Halimbawa, nakatanim dito ay talong. Sa susunod, ibang crops yung itatanim nila. Nagtatanim sila ng mga legumes tulad ng sitaw, ng mga beans para tumaba ulit yung lupa. Pwede naman po yun, pwede rin yung mga leafy vegetables, pwede rin same yung itatanim ninyo as long as magpo-provide po kayo ng nutrient na kakailanganin ng inyong tanim. Ngayon itatanim po natin itong luya dito rin sa lugar kung saan natin harvest. So piprepare ko lang, ipapakita ko po sa inyo yung ginagawa kong pamamaraan ng pagland preparation para mataniman po ulit yung lupa na may tanim na. So since yung luya na harvest natin dito, wala naman siyang sakit, walang naging problema. So pwede natin siyang taniman ulit. Kahit hindi na natin siya i-disinfect or sanitize, i-prepare lang natin, magdadagdag lang tayo dyan ng mga organic matter. So unang gagawin natin, linisin muna natin dahil maraming mga damo na tumubo. So ito po, may natira pa nung pag-harvest natin. Tumubo pa na bagong dahon. Yan. So ito kahit hindi ko na siya ihapon. Yan, sasama na natin dyan, pabulokin. Itong mga sariwa. So ang ginagawa ko, ilulus ko lang yung soil. Ayan, hindi ko siya binabaliktad yung lupa para yung mga microorganisms dyan sa ilalim ay hindi ma-expose sa sunlight. So ilulus ko lang ito para maging malambot pa rin. Kasi itong luya ay root crops. Ayan. Ito yung natira dun sa hinarvest natin nakaraan. May tumubo pa. Ayan. So kapag medyo malambot na siya, yan, pag medyo malambot na siya, maglalagay ako dito ng malunggay. Tignan niyo po, oh, yan, ito yung ginamit ko na lupa dati. Yung pinagtaniman ng luya. Sobrang pino, sobrang lambot. Kaya malaki po yung na-harvest natin. Pag nagko-cultivate pala ako, yung pinapractice ko, mababaw lang yung binubungkal ko sa lupa, hindi yung sobrang lalim. Kasi may mga, gaya na sabi ko kanina, may mga naninirahan dyan ng mga microorganisms. Kaya hindi ko ini-expose yung lupa. Tapos hinahayaan ko lang po yung ugat ng tanim na mag-penetrate pa doon sa malalim na parte ng lupa. Tapos kapag cultivate na, agad ko pong tinatakpan ng organic mulch. Malunggay yung pinang-cover ko sa lupa. Pwede po yung kakawati. Yan, mayaman din sa nitrogen, mampadahon, mga ipil-ipil, mga damo na sariwa. Yan. So kailangan protektahan natin yung mga microorganisms para mas healthy yung lupa. Tapos lahat ng mga organic matter na nilalagay natin dyan, mabilis pong nilang nakakain at naiko-convert para maging pataba sa ating mga halaman. Meron akong compost dito, kaya lang medyo buo-buo pa. Mga isang buwan pa to bago pwedeng gamitin. Pero kung sakaling prepared na yung compost, yun po yung isusunod ko dito. After ng malunggay, yung topsoil, ito kumuha po ako dun sa lugar kung saan naipon po yung baha. Naipon po yung mga pino na to. Ito yung topsoil.
in-scrape ko lang po yung lupa. Tapos yan yung kinuha ko. Ano po ito? Buhaghag, mabuhangin, pino, tapos may mga nutrients pa. Kasi inaanod po yan ng baha. Tapos kung saan siya naiipon, dun din po naiiwan yung mga nutrients. So yun din yung kinuha ko na topsoil. Yung ibabaw lang na lupa. So yan yung ilalagay ko dito. Yan. Tapos itong compost, ihahabol ko na lang pagka bulok na. Yan, tatabo na lang natin siya ulit. Hindi mabuhangin yung lupa, malambot. So mas maganda to kasi pwedeng lumaki ng lumaki yung ating luya kasi nga malambot yung lupa. Yan, maganda dito sa malunggay, mabilis siyang mabulok. Tapos napakayaman niya sa nitrogen, pampadahon. Yan po yung nutrients na kailangan ng mga halaman during early stage sa kanyang vegetative stage para gumanda yung mga dahon. Then after nyan, magukay lang po kayo ng konti. Yan, nagukay lang kayo ng konti tapos ibaon nyo na. So ito pong luya, kung makita nyo po, tuyo na yung mga pinagputulan. Ito, yan, mga ilang araw na siyang nakalagay dun sa kitchen top namin. Tapos naibabad ko to sa tubig, kaya kung makita nyo po, yan, active na yung kanyang mga mata. Nagsisimula na pong lumabas. Yan, yan. Tapos ilalagay nyo lang dyan. Magukay lang kayo ng konti. Tapos tabunan nyo na. Yan. Ito po dadagdagan ko pa yung lupa dito habang lumalaki yung ating luya. So kapag nakita nyo na lumalabas yung laman, kasi ito po lumalaki, itong mga mata na to, yan, lalaki yan, bubukol, tapos lalabas dyan yung dahon. So kapag lumabas po ito sa lupa, tabunan nyo na ng tabunan para lumaki ng lumaki yung laman. Next ay didiligan na. Yan, kailangan pong mabasa yung lupa. So ito po, kahit na pinagtaniman na siya dati, pwede siya ulit taniman basta maglalagay lang po kayo ng panibagong mga organic matter para yan po yung magsilbing pataba sa mga tanim. Kaya ito po actually pwede pa rin i-mulch ng organic, pwede pang tabunan ulit ng panibagong malunggay, pwede rin mga damo, mga dayami para matagal pong matuyo yung surface. So sa pagdidilig naman, hindi kailangan araw-araw, kailangan lang po tama yung moisture dun sa lupa. Tapos ito po, kahit nasa partially shaded itong luya, pwede siyang tumubo. So hindi siya kailangan ng full sunlight, hindi tulad ng ibang crops. Kaya itong luya, kinukonsider din natin na plant and forget. Kasi once na naitanim mo na, kahit pabayaan mo po, mabubuhay at mabubuhay yung luya. So depende na lang sa pag-aalaga, magkakatalo na lang siya doon sa laki nung ma-harvest. Syempre kung inalagaan nyo at mas maganda yung lupa, malambot, buhaghag, maraming organic matter, mas maganda at mas malaki yung inyong ma-harvest. Animal manure tsaka carbonized rice hull, yan maganda rin pong ipagsama. So kung ano lang po yung available sa inyong paligid, pwede nyo pong gamitin yon para hindi na kayo mahirapan. Sobrang dami. Ultimo damo, magagamit niyo yung mga dahon galing sa ibang mga crops. Yung mga dahon na pinagpruningan ninyo, pwede nyo pong gamitin dyan. Basta walang sakit yung mga dahon, yan, pwede nyo pong ipakain dyan sa lupa. Ito po yung pinapractice ko pag nagtatanim ako sa container. Nag-iwan ako ng bakante sa ibabaw. Ayan, mataas-taas pa. So marami pa akong pwedeng idagdag dyan na organic matter. Yung compost, yung mga matatabang lupa, pwede ko pang ipantabon dyan. So nadadagdagan ko yung mga organic matter or soil amendment para gumanda ng gumanda yung lupa. So yan po yung technique ng pag-organic. Pagandahin natin yung lupa sa pamamagitan ng pagpapakain nito ng mga organic matter. Tapos kung may available po sa inyo na microorganisms tulad ng
EM1, EMAS, lactic acid bacteria serum. Pwede nyo po yan i-spray sa lupa para dumami yung mga beneficial bacteria. So sana po nasagutan ko yung tanong kanina at sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!